Mga master, marami po akong natanggap na mga tanong mula po sa inyo at nagtatanong po kung gaano katotoo itong mga post na nagsasabi na service credits of teachers can now also be monetized. Actually, napakarami na po ninyo na nag-send sa akin ng screenshot. And yung tinitingnan ko po yung link ay hindi naman po siya nagbigay ng eksaktong source ng information na basihan natin na talagang pwede na itong ma-monetize. Maliban na lamang sa pahayag ng isa pong kongresista na sinasabing tagumpay para sa mga guro na pwede na itong ma-monetize, pero wala naman po talagang binanggit na pwede nating maging basihan para yung mga teachers ngayon ay pwede na mag-apply ng monetization sa kanilang service credits. Wala po tayo nakikita na DepEd order na bago na inilabas para po magsasabi na pwede na nga talagang i-monetize itong service credits sa mga guro. Wala din po tayo nakikita na bagong batas ngayon na nagsasabi na pwede na talaga itong ma-monetize. Kaya ang mas mainam sigurong tanungin ninyo kung gaano ito katotoo, ayun mismong nag-post ng mga mensaheng yan dahil sila ay pwedeng may alam kung ano yung basis na maging monetizable o pwede na ma-monetize itong service credits ng mga guro. Kapag mayroon po silang basis, then pag-usapan po na sana nila or i-present sana nila yung guidelines, yung proseso, nang sa ganun ay talagang sakto yung impormasyon at kumpleto yung impormasyon na kanila pong maihahatid sa mga guro. So ngayon kasi ang alam ko po tungkol dito sa isyong ito, pwede siyang ma-monetize kapag ikaw ay separated from service. Ito po ang laman ng DepEd Order number 53 series of 2003. Yun pong unused navigation service credits ay pwede po siyang ma-paid the money value nito pagkatapos siya ma-convert into sick leave and vacation leave credits. May nakita din po tayo mga master sa website ng House of Representatives. Ito pong isang House Resolution number 66 na ipinasa nina Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Daniel Manuel, na ang gusto po nila ay magkaroon ng isa pong inquiry in aid of legislation tungkol dito sa layunin na permanent sa pagtanggal sa kondisyon ng service credits, including the 15-day limitation at pag-avail ng service credits. So pwede pong ito yung tinutukoy, pero 2022 pa kasi itong resolution na ito. As of now naman ay nakapending pa itong resolution doon sa referred to rules. Ito ay primarily referred to the Committee on Rules noong August 2, 2022. So isang taon na po siya na nakapending doon sa committee, itong House Resolution. Ayon po yan sa history niya na makikita natin sa website ng House of Representatives. Hindi baka po kasi may update dito, baka po kasi may bagong naging kasunduan doon sa Kongreso, o kaya ay may bagong naging kasunduan sila with DepEd and the Civil Service Commission. Then sana yun po yung kasunduan na yun, if meron man, ang i-present na maging basihan para makapag-conclude o mag-post tayo na yung mga teachers ay pwede na talagang mag-monetize ng kanilang service credits. Hindi kasi pwede na mag-post lang tayo tapos may link, tapos doon sa link ay tanging statement lamang ng isang kongresista yung nakasaad doon, tapos wala naman pong formal na order o kaya ay memorandum or agreement na nagsasabi talaga na ganun po yung mangyayari, pwede ma-monetize ang service credits. Sa ngayon ay wala pa tayo nakikita, pero kung mayroon po tayo makikita na nagsasabing pwede na talaga, then we will talk about it. Actually, na-mention na po natin yan sa mga previous episodes, ang tungkol po sa pag-monetize ng unused service credits, pero yun po ay kapag nagretiro o kaya ay nag-resign ang isa pong guro. Yung mga hindi po niya nagamit ay pwedeng ma-convert muna
from service credits to sick leave and vacation leave credits, then that's the time na pwede na siya ma-convert into its monetary value. So yun po ay napag-usapan na natin previously. Pwede po ninyong balikan, no, para po may idea kayo if ever na matutupad yun. Hindi po tayo antay sa ganito pong ganito po na layunin, no, kasi pwede naman po talaga, no. Why not kung papayagan na at least yung mga service credits na naiipon ng mga guro ay pwede ma-convert into cash. Tandaan lamang natin na if ever mag-avail tayo sa pag-monetize ng mga naipong service credits natin, hindi po natin maiiwasan na in the future ay pwede na magkakaroon tayo ng mga leave without pay dahil wala na tayong service credits na pwede magamit to pay for our leave, no, kapag nagkasakit po tayo. So yun lamang po yung downside ng pag-monetize ng atin pong service credits if ever yun po ay matutuloy. Yung another positive side naman po sa kanya, habang tumatagal, habang tumataas yung sahod, ay tumataas yung kanyang monetary value kung ito ay iyong iipunin. At the same time, ay pwede mo pa siya magagamit if ever may mga emergencies in the future at ito ay hindi po ninyo na-monetize, no? So yun po ay isang bagay na dapat po nating pag-iisipan if ever na ito ay papayagan na na pwedeng ma-avail ng mga teachers, no. Sa ngayon ay hinihintay lamang po natin na magkaroon ng isang memorandum o isang pong DepEd order na nag-uutos para sa purpose po na yan, and hanggat hindi po lumabas yung ganyan pong order or memo ay hindi po talaga natin mako-confirm na talagang pwede na ma-convert into cash, pwede na ma-monetize ang mga hindi nagamit or ito pong mga available na service credits ng mga public school teachers.